Hello mga Mima. So dahil nga nauna ako kay Skylar magising, naglinis-linis muna ako kasi nga sobrang kalat ng bahay namin. So update pala sa lilipatan namin dahil hindi pa pumapasok yung gagawa ng bahay. So pansamantalang dito muna po kami kila mother. Actually nakabukod naman talaga kami. Parang hinati lang talaga yung bahay namin para mabigyan kami ng space ng daddy. Meron naman kami sariling lutuan. So, update ko na lang po kayo kung pag nakalipat na po kami at kung ipapagawa na po yung bahay na lilipatan namin. Dahil yun naubusan na naman ng stock si Skylar ng wipes, umorder na ako. Yung mga pinamaskuhan niya, binili ko ng mga kailangan niya. Wala pa siyang mga ninong pero yan, may nagbigay na sa kanya. Ilang araw na rin nakatambak tong wipes na yan dyan sa bahay namin. Hindi ko ginagalaw kasi nga sobrang napagod ang mommy. Ewan ko ba, dinalaw na naman ako ng aking katamaran. Nga tayo mga meme. Kinabukasan na to ng vlog and then nakaschedule si Skylar ng kanyang bakuna. So, hindi naman masakit yung pinakunahan sa kanya. PCV and malapit na siyang matapos sa kanyang bakuna. Hindi naman siya nilagnat actually and hindi rin namaga yung kanyang turok. Mga hapon na nga neto and dumating na rin si Daddy Lester. Pinagsanto ko lang siya kung sakali man siyang lagnatin pero wala naman talaga. Hindi talaga siya sininat o namaga yung turok sa kanya. Naglalaro-laro lang siya. Kahit nga nung umaga, hindi rin siya nilagnat o kaya namaga yung bakuna niya. Naglalaro-laro lang talaga siya. Dahil nga late na ako nakapaglaba kahapon, hindi na to yung mga sinampay ko kaya ngayong may araw, nilabas ko na siya para matuyo naman siya. Andito lang ako sa labas ng bahay namin nagsasampay. Yan lang sa bintana namin para kung sakaling umambon, makukuha ko kaagad. Pagpasensyahan nyo na yung face ko mga Mima. Kagigising ko lang din yan and hindi talaga ako nag-aayos kapag bagong gising, diretso gawaing bahay talaga ako. Alam niyo naman pag mga mami na, nakakatamad na talagang mag-ayos, mas inuuna natin na maging maayos ang ating mga tsunakis. Skylar naman is nasa kabila. So, ayan, naglinis na muna ako. And pagpasensyahan nyo na po yung tiyan kong bloated. Ganyan po talaga kasi nga naka-injectable po ako. Pero nung hindi naman ako naka-injectable, hindi naman ganyan yung tiyan ko. Takot na kasi ang mami mabuntis. Kaya, yun, kailangan natin maging maingat para hindi tayo magbuntis ulit. Kasi nga, lagi na akong inaatahin ng sipon ko sa gabi. Halos di ako nakakahinga. Nahirapan ako huminga and naninikip talaga yung dibdib ko mga Mima. Uso ata to ngayon mga sipon. Kahit si Skylar sinisipon siya. Nawala na yung halak niya, siguro natunaw, kaya yan, naging sipon. And kinabukasan, ganun pa rin yung pakiramdam ko. And then si Skylar ang lamig-lamig ng batang niya, kahit nahihirapan ako sa sipon ko. Go lang basta nakita ko yung pinakis ko na ganyan. Hanggang ngayon talaga is sinisipon pa din ng mami. And ewan ko bakit di siya maalis sa akin. Ayaw niya umalis. Nabukasan nga mga Mima dahil sinabihan ako ng kasipagan ay naglinis ako. Pinaliwag ko lang yung bahay namin para mailagay ko naman yung playpen para magamit naman ni Skylar. Sayang naman kung hindi ko siya ipapagamit sa bata. Pinaliwag ko lang talaga siya para lumuwag. Para yun, para na hindi ko na
dadalhin pa si Skyler sa kabila para lang makakilos ako. So, nung nailatag ko yung playpen, nakakilos naman ako. Naiiwanan ko na si Skyler sa kanyang playpen and mga gawaing bahay natatapos ko naman kasi nga kapag may laruan siya talaga nagiging busy siya. Kaya ang mami doon lang talaga nakakapaglinis ng bahay. So, inayos ko lang yung ayos ng lagayan ng pinggan ko, then yung mga grocery ko, then iba pa. So, habang hindi pa kami nakakalipat, ginawan ko muna ng paraan para maigamit naman ng bata yung playpen niya. And ayun si Skyler, nilagay ko siya sa walker niya para makapaglinis naman ako ng maayos. So actually hindi pa rin nakakapaglinis ng maayos kasi nga ang gulo ni Skyler na itsura ng aking bahay. So malawak na rin siya. And medyo makalat pa nga mga kasi nga nandiyan pa si Skyler, hindi ako makapaglinis ng maayos. So ilalagay ko siya muna sa kabila para malinis ko yung bahay namin and lalatag ko na yung playpen niya. Dahil nakalinis na nga ang mami at inailatag ko na ang playpen ni Skyler. So pinakain ko na rin yung baby ko na yan. Hindi ko na ipakita yung pagluluto ko kasi nga sobrang nabusy ako. So, ayan, nakalimutan ng mami na mag-video. So, itlog naman yan at nilagyan ko ng kanin. So, sobrang gusto yan ni Skyler. Ang itlog na pula. Ay, itlog na, basta yung dilaw lang. So, yun lang yung pinapakain ko sa kanya, hindi yung puti. Malinis naman ako and si Skyler na liguan ko na rin. So, ayun, magligpit na ako dito sa aking mini kusina. Sobrang late niya na ngayon. Talagang pinaluwag ko talaga para malawak yung pag-aanuhan ni Skyler at mailatag yung playpen. So, order na rin ako dito ng kalahating tray ng itlog para hindi na kami pabili-bili dahil nga ang mahal ng itlog ngayon mga mima. So, yan din kasi yung pinapakain ko kay Skyler minsan kapag tinatamad ang mami magluto ng gulay. So, actually hindi pa ako nakakabili ng gulay kasi hindi pa ako nakapunta ng palengke. So, inayos ko lang dyan yung itlog. Nilagay ko lang sa kanyang lagayan para hindi siya mabasag. So, update ko na lang kayo mga mima kapag naayos na yung bahay na lilipatan namin. Sa ngayon talaga, tiis-tiis muna habang hindi pa talaga kami nakakalipat. Kaya nga inayos ko yung bahay na to, pinaluwag ko para mailatag ko yung playpen. And gusto ko talaga magkaroon ng sariling bahay. Gusto ko na rin magtrabaho pero nga hindi pa pwede kasi maliit pa si Skyler. Pero soon, kapag malaki-laki na si Skyler, magtatrabaho na ako para may sarili kaming bahay. Then, ang cravings ko talaga ngayon bahay at lupa, tsaka yung pag-aayos ng bahay, ng sariling bahay.